Alright, ito na yung inaabangan ng lahat. Nag-recap na ulit ang R&R. Ito na. Kamusta naman dyan sa Ronald Llamas, the true Big R? To jet lag pa, no? Napaka Tagal napaka-iksi ng naman mga jet lag tulog. na yan. Oh, napaka-iksi ng mga tulog. Ayan tayo. Dapat Di, nandun di tayo. katulad mo, nasanay na sa jet lag, no? Ako paminsan-minsan lang ako bumabiyahe. Sir Ronald, alam mo, pwede Oh, matulog sa traffic sa Pilipinas ngayon kasi oh, worst traffic on earth, sabi ni Coldplay, according sa Coldplay Analytics. yes, how true. So ito, bago tayo mabash na, sasabihin naman nila enabler tayo ni BBM, bash muna natin si BBM. Ah, Itong pagpunta ni BBM dyan sa concert na yan, sabi niya something ah, like, ano daw, pinag-aralan daw niya ang musika, parang ano talaga, passion daw niya yan. In fairness, si Lord De Vera, yung common friend natin, could mm, attest to that. Sabi niya nga, di ba meron siyang show dati ni mm, Lord De Vera, yung dalawa sila ni Bayaw, na ah, nakakatawa. Parang ah. in-interview niya ata si BBM doon. Tapos si BBM may mga alam siya ng mga geeky na, alam mo yung mga soul jazz, underground, London, yung mga ganun daw, next level daw yung Di ko, knowledge di niya ko, eh. di ko napanood yun eh. Oo, sa Hanapin ko nga. YouTube siguro Oo, yan. Yung mga hanapin ko nga. tipong, Ako, hindi ako katulad mo. I'm a Neanderthal eh. No, hindi ko pala papanood yung Coldplay eh. Alam mo naman ako, kala ko Matt Monroe at saka Frank Sinatra, no? Ah, yun yung aking mundo. No, hindi ako katulad nyo eh. Hindi ako hindi, ako chill nga, eh. di rin eh. Tony Bennett lang ako. Alright. Okay, Tony Bennett, Lady Gaga. Yan ang mga gusto natin panoorin yan. Ito. Yung Let's bunso get ko nga, Big R, kumakanta ng Ben and Ben eh. Sabi ko, sino yun? Yung ang Ben alam and ko Ben. lang, Ben and Ben Music yung sa Robinsons. Yun ang alam ko isang Kaya, mapapash na naman tayo. ah, kaya, pero two sides yan eh. Yung controversy tungkol sa chopper, no? Dahil yung presidente, usually may protocol yan eh. Dahil yung kanyang public tsaka private life, no? Hindi naman magkahiwalay eh. So kung yung security niya, pareho, no? Eh kung gumagamit siya ng chopper sa public life, ay pwede siyang gumamit sa private life. Kaya kwan dyan, ang issue na lang diyan ay self-regulation. O yung sabi ng iba ay delikadesa, no? Dahil halimbawa si Pinoy, no, kahit malate sa meeting, hindi siya magwawangwang, no? Kahit mali, kaya lagi siyang late sa meeting, no? So may cost din eh. Meron din cost yung pagiging kung pagkakaroon ng delikadesa. Di ba? May cost Tama din. si Jokoy. Oh. Nagwawangwang daw si Jokoy na nasasabu siya. Para hindi malate. Kaya pala late parati si Pinoy. Naalala ko isang picture sa Yes. yan. Siya yung huli na nakaganyan. Na, alam mo di ba sa ASEAN, Oo. nakaganyan ka. Kung ikaw daw Oo. yung huli, lalagay ka dun sa ano, na may imaginary Oo. friend na Oo. gano'n. Oo. Baka pati abroad daw, nalalate daw eh. Siya sometimes even delikadesa has a price, no? Ayan nga, no? Kaya yung mga ibang tao ay mix yung pagsusuri, mix yung pagtingin diyan sa nangyari. Dahil nga as a president, talaga may mga protocols ka, no? Now, Pero hmm. pero kung meron kang delikatesa, iiwas ka masyado na ma-emphasize yung iyong difference as a head of state sa karaniwang tao, 'di ba? Well, I mean, not sure about delicateza nowadays, especially after 6 years of Duterte. Pero posh naman eh. Travel diplomacy, posh diplomacy, 'Yun. 'Yun. Waldorf, mga ganun 'Yun. naman daw. Parang parang Richard Haydarian kung bumiyahe. Na 'Di ba? naman tayo eh. Ayan naman. Pero walang chopper. Save Earth, wala pang Uber chopper. Ito, Sir Ronald, let's go to the politics. Ang dami naman nagbabash sa akin ng mga ka-DDS na natutuwa dapat sa akin kasi ayoko rin sa Chacha, charot. Hindi, balikan natin ito, Sir Ronald. Um, sabi ko, kasi yung mga DDS, pinagtatawanan si BBM dito sa worst traffic in the world. Eh sabi ko, itong worst traffic in the world, matagal na yan eh. At saka last Oo time I nga. checked, si BBM, 1.5 years pa lang more or less. Hmm. Si Digong, 6 years nga. Naalala mo pa yung isang officialis ni Digong. Huwag natin pangalanan masyado. Sabi niya, by 2022, all cities in Manila will be connected to each other within 20 to 30 minutes. So alam niya, almost verbatim ko yung sinabi. Sinabi ng Ah, minamahal natin na ex-secretary na ngayon ay nasa Senado na. Kamusta po, ah. sir?
At parati binabash kayo. Kayo daw ang pinaka may kasalanan, Aquino administration, at dahil late daw kayo, nagsimula ng mga proyekto, which I think is kind of correct in terms of like 2014 pa lang nagsimula yung mga projects. Anong Actually, take hindi. mo dito sa traffic Actually, Carmageddon? actually hindi. Dahil Big R, no? Nasa record yan eh. Sino ang pinakamaraming ginawang kalsada? No? Way ahead ang Pinoy government. Ang problema lang sa Pinoy government, hindi na projection, no? Pero nasa record 'yan, pinakamaraming nagawang kalsada, no? Ang problema natin ay paano i-cut yung supply ng sasakyan, no? So, yun yung problema, yung volume. No? Ang ginagawa sa Singapore, tinataasan yung taxes para hindi ganun karami ang bibili ng private vehicle. Tapos i-develop yung mass transportation, no? Kwan. Ang problema, minsan kulang ka sa budget. Pero on the record, ang gobyerno na pinakamaraming ginawang kalsada ay si Pinoy. No? Hindi naman sa pagbubuhat ng sariling bangko. Really? Oh, I know that. pagsagot lang. Kasi ang baba nung, hindi, Yeah. in fairness, I just want to be fair to Duterte administration, Yeah. Yeah. particularly dating budget secretary natin si Jokno, at dating finance secretary ngayon. Mm. In fairness, parang halos dinoble niya, di ba? Yung infrastructure spending and share of GDP. Parang ang late nung spending pa Wala. nung, di ba? Hindi, Parang wala akong nakitang record. Ang alam ko, karamihan ng kanyang projects ay nagsimula sa Aquino government. No? Yung mga sinasabi ng DPWH Secretary, oh, ginawa namin ito, ginawa namin. Most of them started nung panahon ni sure, Pinoy. No, sure. natapos nung Pinoy Hilitigon. Parang yung limang Coast Guard vessels na ninegotiate namin sa France, dumating dito, pero dumating siya 2016, 2017. So ang nag-claim yung Duterte government. Pero ilang taon namin ninegotiate yun. Dinrive ko pa nga yung isa na vessel. Kaya minsan dahil lalo na si Pinoy, ayaw magbuhat ng sariling bangko nung ex-president na siya, di ba? Ay hindi na emphasize yung mga ganyan mga bagay. No? Isa Halimbawa lang pa, yun. delikatesa na naman. Yan ang cost nun, di ba? In Oo. an era of Kaya nga, credit grabbers kaya and nga asar na asar ako self-proclaimed. yung kwan Oh. yung build doon sa kwan. Yung dalawang build doon ang galing sa Pinoy government. No? Yung isang build lang ang talaga sa Duterte government. Pero lahat kinlaim. No? Yung tatlong build, no? Kilala ko pa naman kung sino yung nag-imbento niyang slogan na yan, no? Balikan na lahat na lang tatlo na build, drugs. Oh. Ah, Kaya baka time na para i-put in i-correct yung record, no? Ito yung nangyari noon, ito yung nangyari ngayon. Hindi naman para lang magyabang. Pero nakakaasar lang na ito yung mga sinasabi yung ng mga iba. credit grabber. I-correct Oo, lang natin ng nakakaasar konti, talaga. no? No? Huwag naman natin masyadong bastusin yung pumanaw na presidente. No? Linawin Exactly. natin ano yung Exactly. nangyari. Kaya ako, Exactly. yun ang mga sigurado ko. No? Napakaraming kalsadang ginawa. Ang problema, no, hindi masyadong pinroject, hindi masyadong pinopaganda. No? At yung karamihan ng mga projects ng build, nagsimula do sa Pinoy government. And yung subway na matatapos under BBM, part of it, kasi Mm. 2025, 2026, ang Mm. MOU na yan, MOA pala, sorry, na-sign ni Shinzo Abe sa Manila nung APEC Summit with Aquino. Yes. Pinoy. Yes. Again, alam ko Yes. magka-credit grab ang DDS kay BBM. Yes. Maglalabanan ng credit yung dalawa na yan. But actually, Yes. the heavy Yes. duty leg work kasi guys hindi isa sa mga pinakamahirap na parts sa mga malalaking proyekto na bilyon-bilyon ang pinag-usapan at isang dekada ang pinag-usapan yung feasibility studies, yung memorandum of agreements, yung leg work ay napakamahalaga. So And yet, yun nga and yung yet in spite that's of where that, he's not getting yeah, credit also yung leg work yeah, of and big yet projects going. in spite of that, ikumpara mo yung mga loans na inutang noong panahon ni Pinoy at yung loans noong panahon ni Duterte. Ang layo, no? Kahit marami siyang nasimula na infrastructure, yung utang ay maliit, no? Kumpara halimbawa sa Duterte government na mas malaki pa dun sa utang noong nakaraang 35 years. 'Di ba? Yun yung isang kumbaga maraming anggulo yan na kailangan mo tignan, no? Yan yung sinasabi. Yeah, so I completely agree with you. I think Mm. I had a conversation with the late president a few years ago. Panahon ni Digong yan. And one of the things I said is, ang kailangan natin leaders is sometimes you have to be more Berlusconi than Merkel, if I can put it that way. More
self-promoting, medyo sometimes even medyo clownish ng konti minsan, relatable, kalog, ganun. Kasi ang sense ko kay Pinoy, I know many people don't know that, pero parang feeling ko ina-idol niya yung mga German leaders, no? Yung mga above the fray, technocratic, very statesman-like. Am I right? I'm sure you know more than me, but yun ang narinig ko na yun yung mas mold of leadership na he appreciates than yung mga tropical, Latino, Italiano, self-promotional, populismo, which is exactly what Duterte did to the Philippine politics with a lot of political success. What is your read on that? Well, kumpara halimbawa Correct kay me. Digong, no, na very populist, tapos may authoritarian leanings, no? Ibang-iba si Pinoy, no? Dahil siya ay very democratic, no? Yung kanyang at saka very modern, no? Halimbawa, isang incident yung sa benefits ng mga senior citizen. May nag-propose from his own party na dagdagan ng 2,000 pesos, no? Sabi niya, okay yan, makakakuha tayo ng support sa mga seniors. Pero magko-collapse naman yung SSS, no? Dahil mapupunta yung malaking bahagi doon. Hindi lang naman seniors ang beneficiaries, no? Ikalawa ay yung long-term viability masisira. Kaya alam ko in-increase kalahati, 1,000. Ibig sabihin ayaw niyang manahin ng susunod na gobyerno yung ginawa niya nung siya ay presidente, no? Halimbawa, almost 1 trillion yung savings na binigay niya sa next government kay Digong. Si Digong halos zero yung binigay niya na savings, puro utang kay BBM. Negative. Negative ang binigay niya So, kay BBM. so medyo forward-looking si Pinoy no? Tinitignan niya yung viability. Ayaw niyang ubusin yung pera during his watch dahil concerned siya doon sa mga susunod, no? At ayun, it wasn't popular, no? But it was wise, no? Yun yung problema Yung mga sumunod, no? Ang habol popular, no? Pero kahit karoon ka ng problema sa fiscal side dahil sobrang daming benefits yung binigay mo, no, halimbawa sa mga police at saka military, not that they are not deserving, no, pero kailangan mo pag-aralan yung viability, no, doon sa kwan. Tapos ngayon si Jokno sinasabi, ay fiscal crisis, nandun siya sa gobyerno na gumawa nun di ba, yung double triple ng ganong klaseng sahod at saka benefits, no. Ang kaibahan ni Pinoy, tinitignan niya hindi yung what is popular, tinitignan niya is also what is viable for succeeding governments, no. Kaya, pagkausap ko naman siya, ayaw, sabi ko, boss, kailangan natin ipaliwanag ito. Boss, kailangan natin linawin yung mga ginawa natin. Ayaw niya nun. Dahil, ayun nga may delikadesa. Ang tingin niya, as an ex-president, no, ayaw na niya i-emphasize yung kanyang mga nagawa. No? Yung ganun hindi Well, naman yun siya. nga, Ronald, di ba? I think the Duterte era really exposed the weakness of that kind of approach to politics. Kasi hindi naman siya secretary, hindi naman siya, I don't know, professor, technocrat. Presidente ka, so clearly there's an element of carnivalesque politics. In fact, I believe is yung daan matuwid, yung corruption I think that was a form of populism in a sense that you're simplifying a very complicated issue na anong talagang ugat ng problema pagdating sa ating economic development. But yun nga is there a world, I mean, how can you have the best of both worlds? Is techno-populism the way forward? I mean, something like, again, I'm not sure how successful it is, but if you look at yung case ni Macron in France, di ba? Meron siyang technocratic na may mga pasosyal-sosyal siya, pero may pagka-populist din siya, lalagay siya ng bata na LGBT na prime minister, magpoporma-porma siya. Alam niyo man ganun, may ano siya may It's about, branding it's talaga about, siya. it's about the right balance Together, no? yeah. It's about the right balance dahil wala ka na magagawa The populist ethos ay part na ng political culture. Hindi lang dito sa Pilipinas kundi sa buong mundo, no? So kailangan mo rin siyang i-factor in sa iyong political narrative, no? Ang problema kung ikaw ay naniwala mismo dun sa ganong klaseng populism or in another word, sa ganong klaseng propaganda at nakalimutan mo yung claims o yung needs ng modernity that you have to establish strong institutions, no, na hindi lang yung mga parang carnival. Ang carnival kasi pupunta sa isang lugar tapos aalis, di ba?
Pupunta sa isang Parachute lang, parachute in and out. papasayahin yung mga tao tapos aalis. Yun naman yung weakness ng Carnival. Napapasaya ka at a particular moment, no? Pero at the same time aalis. Ano yung iiwan? No, yung mga modern leaders, no, kailangan malinaw ano yung iiwan, ano yung mga institusyon, no? Yung mga usually mga populists winawasak yung institusyon eh, 'di ba? Pero wala namang ipinapalit, 'di ba? Kaya pag alis nila, May vacuum. hindi lang vacuum, makikita mo yung destruction, no? Talaga. Destruction ng mga institutions dahil at wala namang ipinalit, no? Yun I naman think yung si Randy David, the term he used was bonfire of institutions, no? Yung talagang susunugin mo lahat ng institution. Yun yung mga usual legacies ng mga populist or incompetent leaders. But etong episode na to, before we close this episode and go to the other interesting episodes. Kasi etong issue ng credit grabbing, traffic, lahat yan related eh. I mean, Ronald, what happened to the so-called Yellow Army? Right? I want to ask you a question about it because I know one of the big propagandists of Digong, and now I think with the current admin, I think affiliated siya sa Yellow Army. And if I'm not mistaken, the Troll Army Master ni Digong noong 2016, alam mo naman sino yan, si Mr. G. May ano daw yan, so there was supposed to be this kind of a Yellow Army, this kind of a, hindi naman Chavismo style of populism, but at least kind of a information warrior effort para ma-highlight yung mga legit ng gains ni Aquino, and at the same time, of course, defending him against pro-China elements, pro-Arroyo elements, pro-ERAP elements. Siyempre, na marami din kalaban si Pinoy. Do you think that's a right way forward? And in a way, kasi ang basa ko is parang Digong did what the Yellow Army was supposed to do when the whole DDS troll blogger machine was created. What do you know about that, or what are you willing to share on the record? well, Big R, ako yung head ng political affairs, no? Exactly, kaya tinanong Oh, kita. kasama diyan ay link sa Congress at saka Senate. Kasama diyan yung sectoral links, no? Kasama diyan yung special concerns, kasama diyan ang political intelligence, etc. No? I'm not that intelligent, pero hindi ko mahanap yung sinasabing Yellow Army, no? Na talagang isang kanya, in a way, for lack of a better alternative, parang yung mga brown shirts ni Digong, yung mga DDS. Medyo Mussolini. No, na may kwan, no, merong malinaw na framework, may malinaw na strategy, no, magpapakamatay para sa leader or sometimes even papatay para sa leader, no, yung mga ganon, no, brown shirts, black shirts. Hindi ko nakita yung Yellow Army na yon, no. Meron kang mga movements, meron kang mga clusters, no, middle class, meron kang mga ganon sa youth, no, pero hindi naman yan kinonsolidate into brown shirt army or a black shirt army ni Mussolini, no? Dahil mismo yung personality ng presidente, mismo yung kanyang ethos kontra ron. Alam ko may isang senador nag-propose sa kanya ng ganung klaseng consolidation, no? Interesting. Na nakatali sa kamay na Parang bakal. kilala ko yan. Na nakatali sa kamay na bakal, no? Ganun yung eksaktong words eh. Hindi ko na babanggitin kung sino 'yon, no? Tatlo kami nag-uusap. Sabi niya, Mr. President, kailangan mo ng medyo kamay na bakal dahil marami masyadong kaaway yung lipunan. Masyadong maraming kaaway yung estado, no? Mga recidivist elements, no? Mga reactionary elements, mga crime lords, etc., mga dynasties, mga warlords, para yan ay wasakin, para maging talagang mareforma yung lipunan at magkaroon Right. ng modern na lipunan, no, ay kinakailangan mawala yung mga yan. We will never become a nation habang yung mga yan ay nandyan, no? Correct. Cartels, no? Oligarchs, Triads, no? warlords. Mga private armies, warlords, no, etc. Pero nagtatago yan sa likod ng rule of law. Nagtatago yan sa likod ng mga legitimate institutions, no? Binibiling korte, binibiling Oo, oo. judges, binibiling police. Yes. O Mm. halimbawa, weteng nagtatago sa loto. No, parang ganoon, no? Yun yung legal, pero yung nasa likod niyan ay merong mga shady characters. Parang ganoon, no? Pinopost siya kay Pinoy sa isang meeting. Sabi niya ay hindi niya pwedeng gawin 'yan dahil pinapanood siya ng kanyang mga magulang. At pinapanood siya ng kanyang mga magulang, no? Kung dapat gagawin niya yung what is democratic, no, what is humane, no, what is decent, etc., no. Yung kanyang political affairs hindi naman decent, no, hindi naman
Hindi naman masyadong humane, no? Et cetera, no? Kaya, in any government, kailangan may bad cop, may good cop. Diba? Yeah, Ronald, do you think there was a lack of ruthlessness? Because, I mean, if you want to get good things done, I hate to use this term. Don't you think kailangan natin ng good Machiavelli once in a while, to use my Well, favorite in a way. term? Dahil alam ko rin, Right? Yeah. may nag-propose sa kanya ng term Salamat, extension. ma. Thank you. No? May nag-propose sa kanya ng term extension dahil ang sabi nung nag-propose ay hindi sapat ang 6 years para magawa mo yung gusto mo. No? At nung sinuggest yan, nasa height pa sa kanyang popularity. Tinanggihan niya yan. Tinanggihan niya, ayaw niya yan ng term extension. No? Ikalawa, may nag-suggest sa kanya na durugin yung mga kaaway. No? Durugin yung mga kaaway. Black Dahil, Ops. kanyan, i-reinvent, magre-reincarnate yung mga yan, tapos wawasakin na naman yung bansa. No? Hindi niya ginawa yon, no? Dahil nga sa kanya, yung rule of law, no, is not an artificial construct. Para sa kanya, yung rule of law ay essential, no? Kahit hindi mo siya magamit laban dito sa mga masasamang elemento ng lipunan, no? Pag ginamit mo 'yan, pag ginamit mo yung rule of law, no? At mabago yung rule of law, then hindi na 'yan yung essence ng rule of law. Parang ganun yung You kanyang open a can of worms also, diba? I mean, it could yes. be a very dangerous slippery slope. A very dangerous slippery slope. Or Yeah. the means should justify the end, no? Yun yung kwan, no? Kaya hindi ko alam yung tamang balance. Baka Or the kinakailangan lang ng ibang means should not poison the end. Because sometimes if you yes. that means to get an end, it could poison it, diba? Kaya nga, I love Yes. that term na to get a fried chicken, you don't have to burn down the hen house. Right? Oh. Kung mo lang yung Pero, chicken, lutuin mo sa oven. Wag mo i-burn down yung buong hen house. pero Para makuha mo. sabi nga ng isang paborito mo na ideologue, no? Sometimes, no, to cook an omelette, you have to break some eggs. Ayan na Diba? naman tayo kay Lenin. Lenin. Ha? Sometimes, Omelette na naman. to cook an omelette, you have to break some eggs. So, hindi ko sinasabi na dapat yung presidente ang gagawa nun. Pero dapat may mga ilan na, baka yun yung sinasabi mong ruthlessness, Machiavellian, cutting corner. Good Machiavelli. Oo. Tapos, yung gagawa niyan, willing to fall on his sword. Kung halimbawa, mabigo. Yun yung right. Pero ang dami na natin pinuntahan eh. I know. Medyo, actually, hindi lang dami. Medyo delikado na. Medyo worried where this is going. Baka mabuking tayo, Ronald. Di ba yung una mong interview sa akin, ginawa ko yun eh, di ba? Correct. Crush the cartels. Yung mga TikTok. Yung mga Ginawa mo pa TikTokers. yung TikTok. You have to crush the cartels, di ba? Et cetera. Lumabas na yung pagka-Lenin mo, pare. Ayun, di ba? Yun yung... Nabuking ka, comrade. Pero pinaliwanag ko naman within a democratic framework. Ayan tayo eh. Ayan mga... Pinaliwanag ko naman. Lusot. Diba? A strong activist state. Di ba? No? A strong activist state. Yeah. So we need a benevolent, not so dictator. Kasi every time we get dictator, hindi benevolent eh. So, benevolent Machiavelli. I think that's the term. We need a benevolent. Tingin ko pwede ka magkaroon ng strong, firm, no? Ruthless leader within a democratic framework. Dahil to destroy those warlords, no? To destroy those private armies, kailangan mo ng kaunting ruthlessness. Diba? Kaya naman, nag-comment yung mga nasa Lenny daw. Hindi, Lenin, as in Lenin ng Soviet Union. Kaya naman tayo sa mga ka-DDS natin na nag-jump sa kanilang dictionary. Okay. Mahalaga lang naman, alam nila kung ano sinasabi nila. Yun lang. Akala ko pa naman mag-Gramsci na tayo, biglang back to Lenin naman tayo. Jefferson Davis. Soviet na daw si Lenny. Re-retag na nila, walang ya. Never mind, delete. Forget about it. Si Jefferson Davis ba yun? Sabi. Ayan na naman tayo. With reasonable men, no? With honorable men, I will reason, no? Ayan tayo. With humane men, I will plead. But with idiots, no? Idiots and dictators, I will give no quarter, no mercy. Diba? Yan tsaka yung Biblia natin, sabi, don't throw pearls at the pigs, diba? So, yun lang. Okay.
Alright, maraming salamat. God bless you, Sir Ronald Llamas. Papunta pa lang tayo sa exciting part. I think kailangan ko na magsulat ng libro na yun yung title. Papunta pa lang sa exciting part. Ikaw Kasi kasi, pinoprovoke mo ako eh. Kaya endorse ko tuloy ako eh. nabuking kita eh. O, Ayan, nabuking niya pinoprovoke mo naman yung ako eh. pagka-Lenin mo. Lenin. Ayan naman, maretag na naman tayo. Salamat, Sir Ronald. Fantastic discussion. Medyo delikado pero okay rin.